May tanong ako, napansin niyo ba, kahit anong bait mo, meron at merong taong masasabi. Nag-post ka, feeling influencer. Nagtrabaho ka, feeling masipag. Tahimik ka, suplado nito. Madaldal ka, pupunsin yarn. So ang tanong, ano ba talaga yung gusto nila? Kung gusto mong matutunan paano makitungo sa mga negative people nang hindi nasisira ang peace of mind mo, tapusin mo tong video na to. Part 1. Bakit may negative person? Una, hindi lahat ng nagsasalita ay tungkol sa'yo. Minsan, projection lang yan. Kapag miserable ang isang tao, gusto niyang may kasama. Parang ganito, kapag masaya ka, may magwi-wish na hintayin mo, babagsak ka rin. Bakit? Kasi hindi nila kayang makita kang umaangat habang sila ayaw gumalaw. Hindi ibig sabihin nun mas magaling ka. Pero minsan, mas masakit lang para sa kanilang makita na may taong ginagawa ang hindi nila kayang gawin. Part 2. Hindi lahat kailangan mong patulan. Isa sa pinakamalaking pagkakamali, lahat gusto nating sagutin. May nag-comment, reply agad. May nag-bash, away agad. Pero alam mo ba, ang attention parang gasolina. Kapag binigyan mo sila, mas lalong lalaki ang apoy. Minsan, ang pinakamalakas na comeback, silence. Hindi dahil duwag ka, kundi dahil alam mong hindi lahat ng laban worth it. At sa dulo ng video, ibibigay ko yung isang mindset na totally magpapabago kung paano ako humarap sa mga negative people. Baka ito rin ang kailangan mong marinig ngayon. Hindi mo kontrolado ang bibig nila. Ito ang mahirap tanggapin. Hindi mo kontrolado kung ano yung sasabihin nila. Pero kontrolado mo kung paano ka mag-react. Imagine mo, may stranger na binigyan ka ng basura. Tatanggapin mo ba? Syempre hindi. Ganon din sa negativity. Hindi porke binato nila, kailangan mong pulutin. Part 4. The Mirror Theory. May nabasa akong quote dati. Hurt people. Kapag ang tao puno ng galit, yun ang ibibigay niya. Kapag puno ng inggit, yun din ang lalabas. Kaya minsan, kapag may nambabash, hindi ikaw ang nakikita nila, sarili nila. Okay, part 5, practical tips. Kapag may negative people, ito ang gawin mo. Number 1, wag mong personalin lahat. Number 2, protect your peace. Hindi lahat kailangan ng explanation. Number 3, choose your circle. Mas mahalaga ang 5 taong sumusuporta kaysa 500 taong puro reklamo. At number 4, continue improving kasi ang pinaka-epektibong sagot, hindi magandang comeback, kundi magandang buhay. Kung may natutunan ka ngayon, remember this. Hindi mo kailangang manalo sa bawat argumento. Ang kailangan mo, manalo sa sarili mong buhay. At tandaan, kapag tahol ng tahol ang aso, hindi ibig sabihin mali ang dinadaanan ng sasakyan. Minsan, maingay lang talaga ang paligid. Kaya keep moving. Comment down below ano ang pinakamalala o pinakanakakatawang sinabi sa'yo ng isang negative na tao. Binara mo ba sila o hinayaan mo na lang? Babasa ako ng comments at baka maisama pa sa next episode. Kung gusto mong matutong maging mas matatag sa buhay, mas kalmado sa isip, at mas successful nang walang inaapakang tao, subscribe ka na. Dahil dito, hindi lang tayo gumagawa ng content, gumagawa tayo ng mas magandang mindset. See you sa next episode!
Bye!